Good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Oy, confirmed. Oy, talagang confirmed na ka-coffee. Pupunta po ng Estados Unidos si Pangulong Bongbong Marcos. Confirmed na po yan at maghaharap sila ni Donald Trump. Oy, dami na inggit ah. Mga DDS. Paano ba yan? Sabi nyo, ang close ni Trump si Digong. At si PBBM babaliwalain ni Donald Trump. Oy, nagkakamali kayo. Alam mo kung bakit? Sa 10 bansa sa ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yung grupo natin, di ba? 10 countries sa ASEAN. Ang Pilipinas ang kauna-unahan na magkakaroon ng bilateral meeting itong si Donald Trump. O parang hindi bilateral parang magiging trilateral yan kasi parang kasama yung Japan Anyway, among the Southeast Asian nations, Pilipinas ang kauna-unahan na makakaharap si Donald Trump officially working visit official visit dyan po sa Washington, dyan sa Estados Unidos. Sabi nyo hindi gusto ni Donald Trump si PBBM. Anong kalukuhan ninyo? Anong sinasabi ninyo? Nababaliwalaan si PBBM. Alam mo yung tariff na 20% na ipinataw ng Estados Unidos sa kanilang import mula dito sa sa kanilang import mula dito sa Pilipinas, export ng Pilipinas Para hindi tayo malito. 20% yan, di ba? Until magkaroon ng negotiation, feeling ko bababa pa yung 20% na ipinataw ng Estados Unidos once na magkaharap na itong si PBBM at si Donald Trump. Kasi alam mo, kapag kayo na personally magkaharap na kayo, di ba, parehang world leader o kaya parehas head of state, that's the term, head of state, nagkaharap na kayo, mas babait ka Iba pa rin talaga yung personal na nagkakaharap kayo o kaya chat-chat lang o kaya via phone call lang. Iba pa rin talaga yung magkaharap kayo personally. So sa tingin ko, ako medyo confident ako dito Yung mataas na tariff na ipinataw sa atin, yung 20% na ipinataw ng Amerika, bababa yan. Feeling ko baka umabot na lang yan ng 15%. Actually yung 20%, isa na yan sa pinaka-competitive among the ASEAN countries. Kasi yung ibang bansa dito sa ASEAN 49%, 30+%, 35%. Ang Pilipinas, 20%. Hindi ganoon kataas yan. Kumbaga, medyo mabait pa sa atin si Donald Trump. At yung 20% na yan, I am confident, bababa pa yan after nila mag-usap ni PBBM. Babalikan ko kayo pag nagkatotoo yan. Pero yan ang tingin ko. Anyway, sige, confirmed na ito. Kinumpirma na rin po ito ng DFA. Ang pagpunta ni PBBM. Sige, basahin natin itong balita na ito mula sa Manila Bulletin. Pwede niya rin pong verify yan. Marcos to visit Washington from July 20 to 22. 20, 21, 22. 3 days siya ka-coffee. Pero syempre, mahaba-haba ang biyahe niya, Dati na lang kung kailan naalis siya. Baka 20, Baka saglit lang. Kasi hindi naman gala itong presidente. Hindi kagaya ng vice-presidente na nagsasayang ng oras sa ibang bansa, Babalik agad sa 22nd. President Marcos is set to travel to Washington, D.C. from July 20 to 22. So baka nga, 3 days lang. Kasama na yung travel time. Medyo jet lag lang sila dyan. Medyo pagod-pagod sila dyan, Yan po ang kinumpirma ng Malacanang ngayong araw po, Biyernes, July 11. As both countries continue high-level discussions on economic and security cooperation. Dalawa naman lagi yan Alam mo, ang pinakamatibay na partnership ng Pilipinas at ng Estados Unidos ay usapin ng seguridad, Usapin sa security, syempre, andyan yung EDCA natin, yung treaty natin with the United States na tutulong sila sa atin in case of war, etc. Dahil may agreement tayo with the US, Security, definitely seguridad. Pangalawa, ekonomiya. Syempre, maraming produkto sa Pilipinas inaangkat sa Estados Unidos. Diba? The same way, maraming produkto sa Estados Unidos dinadala dito sa Pilipinas. So, isa sa pinakamalaking trading partners ang Estados Unidos. So every time na magkakaroon ng bilateral meeting itong dalawang bansa na ito, US and Philippines, hindi pwedeng mawawala itong dalawang usapin na ito. Secondary na lang or tertiary na lang yung usapin sa environment, di ba? Pero less priority yan. Di ba natin sinasabi na hindi importante rin pag-usapan yan, pero ang pinaka-priority talaga usaping pang-seguridad at pang-ekonomiya. Sige. Wala pang masyadong detalye patungkol dito sa meeting ni Donald Trump at ni PBBM, Communications Undersecretary Claire Castro said this after United States Secretary of State Marco Rubio said on Thursday that President Marcos will head to the US in a few days.
Yung sinasabi kasi ni Rubio dyan, wala pang specific dates, no? Pero yun na, binigay na nga po yung eksaktong petsa. That would be on July 20 hanggang 22nd. Sa isa pong press briefing, kinumpirma po ni Castro, ni Yusek Claire Castro, that the trip will happen but did not expound as details were still being finalized. Correct. Kaka-anunsyo lang yan. Siguro malalaman natin ang detalye niyan by Monday siguro. Anong petsa na ba sa Monday? By Monday 14, yan, siguro malaman na natin yung mga eksaktong detalye dyan kasi fina-finalize pa po yan. Tama rin naman itong sinasabi ni Castro, dinidefer niya sa Department of Foreign Affairs yung pagbibigay ng detalye kasi mas sila dapat yan, di ba? Kasi mas concern nila yan. Speaking to international press in Kuala Lumpur, Malaysia, Rubio said the US looks forward to hosting the Philippine leader following what he described as excellent trilateral engagements with Japan and the Philippines. Uy! Ito yung sinasabi ko kanina na I'm not quite sure, no, doon sa bilateral o trilateral yan kasi kung kasama ang Japan, no. Excellent daw! Naku po, talaga nga naman, oo. Kasi maayos kausap ang presidente. Maayos kausap si PBBM, lalaki siyang kausap. Yung iba kasi, di ba, ang tawag natin dyan, balisaw-saw. Ngayon, ito yung nasa isip, mamaya magbabago, di ba? And pag tayo, committed tayo. Anong commitment natin? Gagawin natin yan. At nakikita nila, seryoso itong administrasyon ni PBBM. Tignan mo, nagkaroon ng, ang sinasabi dito ni Rubio, the US looks forward to hosting the Philippine leader, si PBBM ang tinutukoy niya dyan, following what he described as excellent trilateral engagements with Japan and the Philippines. Kung ano man yan, ang mga napag-usapan, kung ano man mga agreement, kung ano man mga naging activity sa pagitan ng tatlong bansa, trilateral, tatlo, ibig sabihin ka-coffee, no? US, the same lang sa Amerika, no? US, Pilipinas at Japan, trilateral engagement. So, excellent daw po itong trilateral engagement among the three countries. So, yan pala ang naging dahilan. Kaya i-host ng Estados Unidos ang ating presidente. Uy, priority talaga si PBBM dito, no? We have a great relationship with Japan and the Philippines. Uy, ang sakit nito. Mga DDS, di ba nilalait nyo si PBBM? Sabi nyo, hindi ba gugustuhan ni Donald Trump yan? O ng gobyerno ng Amerika? Oh, we have a great relationship with Japan and the Philippines. Sabi ni Rubio, and work very closely with them on the economic corridor, on maritime security, and territorial integrity. And continue to build upon that partnership, sabi ni Rubio. Sakit, no? We look forward to hosting the President of the Philippines in Washington in a few days. Dagdag niya. Sa isa naman pong statement ng Department of Foreign Affairs, sinasabi po nila they are working with the US State Department to, and I quote, finalize the details of the visit, unquote, and will share more information once these are finalized. So, hintay lang tayo ka-coffee ng detalye dito kung ano pa yung mga specific agenda na mapapag-usapan dyan. But definitely, maghaharap po si Donald Trump at si Pangulong Bongbong Marcos. Ito very crucial. Pag-usapan natin itong tariff. Kasi malaki factor din naman yan. Ano yan? No? Anong paki natin dyan sa taripa na ipinataw ng Estados Unidos? By default, currently, no, kasi ang arrangement dyan, unless mabago yung arrangement, no, 20% ang ipapataw sa atin. Anong ibig sabihin yan? Once ang Amerika mag-angkat ng produkto, o syempre may mga maliliit na kumpanya dyan, o malalaking kumpanya dyan, kumukuha ng produkto sa Pilipinas, ang ipinapataw nilang taripa ay 20%. Diba? Halimbawa, 100 yung amount ng, yung value ng produkto na yan. Papatawan ng 20% na taripa yan o tariff, magiging 120 yan. So, tataas yung presyo ng produkto sa Amerika. Sa ibang bansa, mas maliit ang taripa. Halimbawa, itong country na to, ang ipinapataw ng Amerika, halimbawa, 10% lang. So, kung 100 yung presyo ng produkto na yan, papatawan mo ng 10%, magiging 110. Yung bansa na yan, kung maliit ang taripa. So, kung ikaw ay negosyante sa Amerika, kung ikukumpara mo yung dalawang pinagkukunan mo ng produkto, ang Pilipinas ay 120 ang labas niya, yung isang bansa ay 110 lang. Common sense, saan ka kukuhang bansa? Doon sa bansa na 110 lang ang presyo. Anong epekto sa ekonomiya natin yan? Maapektuhan yung ating export. Nagigets nyo ka-coffee? Yan yung punto dyan. Madadamay yung mga negosyante dito sa Pilipinas na nag-aangkat ng produkto sa Estados Unidos. Kasi posible
na mabawasan yung kanilang ini-export na produkto. At once na mangyari yan, nililaymanize lang natin para maintindihan ng masa, no? At once na mangyari yan, pag bumaba ang export ng Pilipinas, definitely, damay-damay yung ekonomiya natin. Posible, may mawawala ng trabaho. Posible, naliliit yung kita ng kumpanya na yan. Damay-damay. Yun yung negatibong epekto ng 20% na taripa na ipinataw po ng Estados Unidos. But again and again, mas mababa pa yan as compared to other countries sa ating mga kapitbahay na bansa. To the point na umaabot ng 49%, 30%, and 35%, 25%. Actually, isa tayo sa pinakamababa. Parang second tayong pinakamababa sa ASEAN. Diba? Kumbaga competitive pa rin yung rate na yan. Pero syempre, why settle with 20% kung kaya pa namang ma-reduce yan into 15% or 10%, diba? Kaya yan ang sinasabi natin. Once na magkaharap na si PBBM dyan at si Donald Trump, malay mo, diba? Mabulong lang ni Presidente, sabihin ni PBBM, Mr. President, can we reduce the tariff to 10% or 15%? Sabihin ni Donald Trump, oh, we'll talk about it. Parang gano'n na kasimple, no? Ini-imagine ko lang, tapos tatapikin niya lang yung kung sino bang secretary ni Trump doon. Sige, ayusin niyo yan. Amiyendahan niyo. Magkakaroon ng arrangement. Doon sa arrangement na yan, sa negotiation na yan, posible, definitely, hindi posible, definitely, mas bababa na yung 20%. Pabor sa ekonomiya ng Pilipinas. Nagigets siya yung point, ka-coffee? Kaya, very important itong pagpunta ng ating presidente dyan sa Estados Unidos. Malaki yung kanyang papel, malaki yung kanyang pakay, at bakit dapat nandyan siya? Kasi yung ibang DDS sasabihin niya, maggagala na naman ang presidente. Pupunta na naman dyan sa Amerika. Yung iba sasabihin niya, manonood sa laban ni Pacquiao yan. Tinamaan na naman kayo ng kung ano-ano. Kung ano na naman dadahilan ninyo dyan. Hindi nyo lang matanggap na importante itong lakad ng presidente. Si Sara nga buong araw, buong buwan, nandiyan sa ibang bansa. Wala na nagawa dito sa Pilipinas. Anyway, this is not about Sara. This is about the Philippines. The future of the Philippines, no? Sige, pag-usapan natin ito. Rubio reaffirmed the U.S. administration's broader trade strategy, describing the new reciprocal tariffs, including a 20% rate imposed on Philippine exports as part of President Donald Trump's rebalancing of trade. Kasi at talagang firm talaga si Donald Trump dyan talagang pinatawan niya talaga ng matataas na taripa Hindi naman Pilipinas, buong mundo. Yung mga bansa na kanilang kasosyo, kanilang ka-trade partner, no? Yung mga trade partners nila, talagang pinatawan talaga ng mataas na taripa. Hindi tayo na-absuelto dyan, no? In fact, swerte pa tayo. Medyo mabait pa sa atin, no? This is an effort to rebalance at a global scale, sabi ni Rubio, adding that some countries, including those in Southeast Asia, may end up with more favorable rates than others. Totoo naman yan. Tulad na sinasabi natin, ang Pilipinas, no, pangalawa nga tayo sa pinakamababa na taripa na ipinataw sa atin. The US official emphasized that negotiations remain ongoing with several countries and that the door always remains open to adjustments if agreements are reached. Simpleng clause lang na yun. Malaking bagay yan, di ba? Yung sinasabi na yan ni Rubio, hindi pa sarado ang pintuan. Kumbaga, hindi yan nakatatak na sa bato. Cast on stone. Cast on stone. Yung sinasabi natin. Hindi yan anong tawag dyan? Hindi naka-permanente na, di ba? Hindi yan absolute. In short, ang pinupunta ni Rubio dyan, pwede pang mabago yan. Pag-usapan natin. Di ba yung ganyang term sa mga negosyante, pag-usapan natin. Sige, pag-usapan natin. Ibig sabihin, hindi pa siya fixed. Pero as of the moment, ang ini-implement ay 20%, pero hindi yan nakapako sa 20%. Again, pwede nga mapababayan. And ako, I believe, mapapababayan to 15%. We are actively in conversations with multiple countries. Siyempre, lahat ng bansa umaapi na Kasi nasaktan Maliban na lang sa maliliit, di ba, na taripa, no? We are actively in conversations with multiple countries that are represented here on ways to make even further progress, sabi ni Rubio. On Thursday, Go said the government was concerned with Trump's decision to hike the tariff on Philippine goods to 20% from 17%. However, he acknowledged this was still a second lowest tariff in the region, next to Singapore's 10%. Tama tayo. Hindi ko kasi nabasa pa itong article na to, no? Tama. Pangalawa tayo sa pinakamababa sa rehiyon.
Pag sinabi mong rehiyon, yung ASEAN, 10 bansa yan ka-coffee na parte ng ASEAN, no? Sa 10 bansa na yan, asosasyon yan, kumbaga samahan, kumbaga grupo, no? Na mga bansa na magkakatabi dyan sa Southeast Asia, sa Timog Silangan, di ba? Globo, mapa natin. Sa baba, Timog Silangang Asia, yung Southeast Asia. So yung grupo na yan, ASEAN. Sa ASEAN, may free trade agreement tayo, di ba? Mga produkto dadali sa Singapore, sa Malaysia, Indonesia, Vietnam. Mas maliliit yung trip. Actually, wala nga eh. Di ba? Kasi free trade agreement yan. Among the 10 countries sa ASEAN, ano ba yan? Brunei, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Singapore, Philippines, Indonesia, nasabi ko na ba Indonesia, Cambodia, ano pa isang bansa? Myanmar, Lao PDR. Sa 10 bansa na yan, pangalawa tayo sa pinakamababa. In short, pangalawa tayo sa pinaka-binabaitan ng Amerika. Ang Singapore, imagine mo Singapore, 10% lang. Very competitive. Diba? Kung 10% lang. Imagine mo, kung maibababa sa atin sa 15%. Or, mas lalong very good kapag maipapantay sa Singapore na 10%. Pero hindi ako naniniwala eh. Medyo nagiging realistic lang tayo. Mukhang malabo na ipantay ng Amerika sa Singapore yan. Sa 10%. Posible siguro 15%. Ibaba sa atin yan. Or gawin 17%. Ibalik doon sa original, di ba? Ang maganda rito, ka-coffee, no? Ang Pilipinas ay isa sa binibigyang prioridad. Actually, mahal tayo ng Amerika. Di ba? Pasensya na kayo, pero yan ang reality. Mas mahal tayo ng Amerika. Hindi naman sa kinukumpara natin sa other ASEAN countries, no? Pero mas binibigyan tayo ng priority. Imagine mo, itong meeting na to with Donald Trump, kauna-unahan tayo among all the countries in the Southeast Asia, sa ASEAN. Kauna-unahan tayo na binibigyan ng priority. Indo-Pacific a priority for US foreign policy. Sabi sa balitang ito, Rubio highlighted the strategic importance of Southeast Asia, saying the region will be, and I quote, the center of economic growth in the 21st century. Hindi na pwede bastang baliwalain ng ASEAN. Di ba? Kasi sabi nga nila, sleeping tiger lang yan. The history of the 21st century will largely be written in the Indo-Pacific and particularly in the Southeast Asia. Sabi niya. He added that the Southeast Asia is a part of the world where over 6,000 American companies have invested. These are important partnerships, both economic and defense cooperation partnerships, that we are not going to abandon and walk away from, sabi ni Rubio. We are going to continue to build on them. We think that is important. Correct. Hindi tayo basta-basta pwedeng i-disregard ng Amerika. Diba? Malaking ekonomiya ang Amerika. Diba? One of the largest. China-America. No? America-China. Vice versa. Hindi tayo pwede baliwalain. Ang ASEAN. Ang Pilipinas ganoon din naman. Pero mas matibay tayo kung mas matibay tayo kung ASEAN. Diba? Dahil 10 countries yan na pinagsama-sama. Hindi nila pwedeng baliwalain ang ASEAN. In fact, sa recent ASEAN meeting, kung natatandaan ninyo, diba? Nagkaroon ng ASEAN meeting, dumalo yung ating presidente dyan, nagsasalita sila as a group. Ang sinasabi nila ng ASEAN, as ASEAN as a hula, hindi natin gagantihan yung ginawa ng Amerika na pinatawan tayo ng napakataas na tariff rate. Pero makikipag-usap tayo. Diba? Kalibaw, isang bansa, pinatawan mo ng 49%, ano, gagantihan natin, patawan natin ng 49%. Hindi pwede. Maliit na ekonomiya tayo. Wala tayong kakamutin. That's the reality. Diba? Sabi nga, beggars can't be choosy. Pero pwede tayo mag-negotiate. At ito ay isang forma ng negotiation. Which is malaking bagay din para sa mga ekonomiya sa rehiyon, sa ASEAN. Diba? Oy! Ako maganda expectation ko ha. Maganda ang sa tingin ko magiging resulta ng pagbisita na ito ni PBBM dyan sa Estados Unidos. And hopefully, itong tariff rate mapababa man lang to 15%. I'm positive on that, no? Sige, antabay tayo sa 20 po yan hanggang 22 ng Hulyo, this month po yan. Update ko kayo kung ano mangyayari dyan. Siyempre, balikan natin kung nagkatotoo itong ating wishful thinking, no? Yung itong pangarap na 15%. Yung mga sa Facebook, pasuyo na lang ha. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook page. Dumadami na po tayo sa Facebook. Ang ka-coffee, no? Nasa, ilan na ba tayo sa Facebook? 84,000 na tayo. Oy, dumadami na tayo sa Facebook ha. 84,000 na. Sa YouTube, medyo marami-rami na tayo 450,000 na tayo. Sa TikTok, parang 70,000 plus na rin tayo. Maraming salamat sa inyong suporta. Lagit-lagi yan sa mga ka-coffee na sumusuporta sa atin. Thank you so much sa inyo sa walang sawang pagsuporta. Nasa YouTube, subscribe. TikTok, subscribe. Facebook, follow and like. I'll see you in the next video. Paalam po sa inyo, ka-coffee. Bye-bye.